Good afternoon, first year, and good afternoon, dear parents. So, let me explain kung saan po dito yung mga fill upan po ninyo. Okay, explain ko na rin kung para saan po itong waiver na ito. So, first one, dito po sa first na underline, isusulat po ninyo dito, parents, yung pangalan po ninyo. Then, resident. Sa pangalawang underline naman po, yung address po ninyo. Tapos sa third underline naman po yung pangalan po ng anak po natin or ng ward po natin. And then dito sa fourth underline kung anong block po sila napapabilang. By the way, alam naman po ng mga bata ito kung sila ba ay block A or block B. Dito naman po 'yun. Okay, next. Dito naman po sa baba, isusulat din po dito yung pangalan ng guardian. Kayo po, parents. And their signature po ng mga parents, yung date po ngayong araw, at yung contact number po ninyo. Sa pinakababa naman po, dito yung pangalan po nung anak po natin, ng ward natin, then yung signature po niya. Then, explain ko na po yung body ng waiver po natin. Itong waiver na to is for the subject movement competency or PATFIT 1, ma'am and sir. This subject kasi involve slight physical activity. So may mga gagawin pong konting push up, sit up, konting jogging, konting exercises lang naman, which is very important kasi sa part ng pagiging criminology student. Hindi po kasi namin magagawa or hindi nila magagawa yung mga successive o yung mga susunod na mga task nila, mga activities nila, kung hindi po natin sila bibigyan ng kahit paunti-unting physical activity, kahit first sem pa lang po nila. So second paragraph, I hereby declare and guarantee that my child, your child ward is physically and mentally fit to participate and take part in the activity. So dito humingi po kami ng cooperation po ninyo na kung halimbawa alam po natin na yung ating anak ay meron pong problema sa kanyang pangangatawan, please sabihin po nila in writing. I-advise po nila kami. Halimbawa lang naman po, alam po natin na yung anak natin ay merong dislocation, 'di ba? May history ng pilay nung kanyang mga nakaraang taon. Minsan kasi yung bata hindi po nagsasabi sa amin kaagad ng kanilang mga previous injuries, or kung meron pa silang nararamdaman na sakit, siguro nahihiya, 'di ba? This is their first semester sa kanilang college life. So bilang parents, I'm asking for your cooperation na sabihin po kahit sa sulat lang or even i-chat na lang po ako dahil meron naman po ako messenger. Alam naman po ng mga bata yung aking messenger account. Third paragraph, that he or she has no known illnesses, physical defect or adverse medical conditions that would render her unfit to participate therein. Actually, kung sakali naman po na meron pong problema doon sa bata, halimbawa lang, meron pong asthma. Kasi every year naman po nagkakaroon ako ng mga estudyante na merong medical condition like asthma. Alam naman natin na kapag asthma ang problema sa bata, medyo hindi sila pwede talagang mapagod ng sobra dahil mahirapan silang huminga, 'di ba? Ganun pa man, as their instructor, we assure that yung bata na merong medical condition just like that is merong special treatment para sa kanila. Okay? Hindi po namin sila bibigyan ng mga activities or exercises na kagaya ng mga classmate nila na wala pong medical condition. Okay? So, bibigyan po namin sila ng time na makapag-adjust, 'di ba? Makasabay hanggang sa
maging normal na sa pamumuhay nila bilang estudyante na criminology student na meron talagang mga physical activity na dapat nilang pagdaanan. Okay. Ulitin ko po, marami na po tayong mga estudyante na may medical conditions just like asthma na napag-graduate na po sa school, pero hindi naman po sila napahamak even na sila ay nag-undergo ng mga physical activities. Actually, they seems like wala po silang ganong klase ng sakit nung nagtagal na po sila kasi naka-adjust na po, nakapag-adapt na po yung katawan nila. Okay, so wala po tayong dapat ikabahala po dyan. Kami pong bahala dun. Okay? Fourth one, I shall advise the instructor. Ito po yung sinasabi ko kanina, ma'am and sir, na i-advise po ako bilang instructor or even sa school na lang kung wala po ako. In writing, magsulat na lang po sila sa black and white. Immediately po ito, no? Dahil hindi po maiwasan na yun nga, may mga physical activity sila. And shall accordingly prevent my child or ward from participating in said activity. Yan. So, bilang parents naman, kahit na meron po tayong waiver, still it is your discretion. Decision nyo po kung willing po kayo na i-undergo ng mga physical activities yung anak po ninyo sa subject na ito. Okay, but ulitin ko, I assuring you na they are safe, 'di ba? Me as a uniform personnel, isa po akong first aider, emergency medical responder din po ako, kaya sinisiguro ko po na safe po yung mga anak po ninyo, yung mga wards po ninyo during their stay in St. Teres College Foundation with this particular subject. Okay, so last paragraph, you are executing this waiver voluntarily and with full understanding of its contents and implications. So, please lang po sa mga estudyante na nakakapanood po nitong video na to, pwedeng pakibigay na lang din po yung video sa mga parents ninyo, sa guardian ninyo, para mas maintindihan po nila kung para saan po itong parental consent and waiver liability po nito. Okay? So, for any further question, you may ask me again on our GC and I will respond immediately. So, thank you and good afternoon.